Kaya nga sabi sa Psalms 100 verse 2, serve the Lord with gladness, come before His presence with singing. Okay, para sa ating hymn of operation, let's sing 483 on your hymnal, When We All Get to Heaven. On the first, sing the wondrous love of Jesus, sing His mercy and His grace. In the mansions bright and blessed, He'll prepare for us a place. When we all get to heaven, what a day that rejoicing and believe. When we all sing Jesus, we'll sing and shout the victory. What happened when we all get to heaven? Ano sabi sa Revelation 21 verse 4? And God shall wipe away our tears. No more death, no more sorrow, no more pain. Amen? Okay, on the second, while we walk the pilgrim pathway, clouds will overspread the sky. But when troubling days are over, not a shadow, not a sign. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Onward to the prize. Let's all stand for the third. Before us soon His beauty will behold. Onward to the prize before us. Soon His beauty will behold. Soon the pearly gates will open. We shall rest His throne. And we all get to heaven. What a day of rejoicing that will be. Gabi po sa inyong lahat. No? Alam niyo kanina, bago i-present kasi ito ni Sister Ange, kanina, matagal kami nag-usap sa baba, siguro last week, para pag-usapan itong deaf ministry. No? Kanina, it dawned on me, habang nag-uusap kami ni Luigi, kasi sabi ni Luigi sa akin, gusto niya daw involved din dito sa ministry na ito. No? Sabi ko, maganda yan. No? Ina-encourage natin. Bigla sa akin, yung, naalala niyo yung ilustrasyon ni Pastor? Paano niya ipapaliwanag yung, paano ipapaintindi ng Diyos ang kanyang sarili sa tao? Isang unlimited, infinite God sa isang finite na creature. Naalala niyo yung langgam, yung tao na nagmamahal sa langgam, di ba? Ibig sabihin, ang inaano ko hindi yung ibon ha, kasi alam ko sa ibang lengguwahe yung langgam, ibon yun, no? So, pero yung ant, inaano natin, yung langgam mismo. Sabi nga, kung mahal na mahal ng taong itong langgam, ayaw niyang masaktan yung langgam. Ngayon, minsan nagmamaneho siya, tapos nakita niya sa gitna ng daan, may tumatawid na pulutong ng langgam. Sabi ni Pastor, bumaba yung tao at kinausap niya yung langgam. Siyempre naman, kung ikaw ang kumausap, di ba, lalabas sira ulo ka, di ba?
Nakipag-usap ko sa langgam, siyempre hindi ka maintindihan ng langgam. Mahal na mahal niya yung langgam. Ang tanong ng preacher is, paano siya maiintindihan ng langgam? Anong dapat niyang gawin para maintindihan siya ng langgam? Di ba? Sabi ni Pastor, naalala niyo, dapat magpakalanggam siya. Tama? Para maintindihan siya ng langgam. Pero imposible yon para sa atin. Pero sa depth ministry kasi, yung konsepto na yon is Christ-like. Parang ito ang Panginoon, ikaw na nakakapakinig, nakakaunawa, ikaw yung magiging tulay para ipaunawa sa kanila yung salita ng Panginoon. Kasi wala silang sound na maririnig. Alam nga naman, mag-communicate ka sa kanila, kahit magpakita ka ng picture sa kanila, ang tingin nila yun? Ano yan? Di ba? Alam nga naman, makipag-usap sa kanila, hahanap ka ng flashcard na, ito, di ang haba nun, di ba? Kaya science. Kayo naman, meron na naman tayong mga science na alam. Di ba? Ano yan? Di ba? No. Kung hello, ganyan. Kung galit ka, buburahin ko yung mukha mo. No. Hindi. Pero ibig sabihin, usually, marunong na tayong mag-sign eh. Meron tayong alam na sign. Ibig sabihin, pag gumanon tayo, hello. Pag gumanyan tayo, di ba? Pag gumanyan tayo, sign yan eh. Hindi tayo sasalita. Di ba? Nagko-communicate tayo kahit hindi tayo naggagawa ng sound. Pag sinabi natin, di ba, sign, di ba? Pag sinabi natin, eto, doble ito. No? Okay, o kaya, pagkakapirahan ba yan? Yung mga ganun, ano? Ibig sabihin, gumagamit na tayo talaga ng sign. So, ang gagawin natin is i-enhance natin. Tandaan nyo, hindi sila tinatawag na translators. Sila ay interpreter. Ibig sabihin, sila yung magiging tulay para ipaintindi sa mga tao yung hindi nila kayang unawain sa pamamagitan ng salita. No? Yung simpleng, di ba? Ano yan? Good. Tama? Thank you. Thank you. Paano yung good? Tamo, sabi ko na eh. Good. Pag ganito, thank you. Pag ganito, good. No? Pag ganito, tuwan-tuwa naman. So, ibig sabihin, pwede tayong matuto. Ang akala ng iba kasi, pag nag-sign ka, kailangan lahat naka-spelling. Yung mga bagay na hindi mo kayang i-picture out o walang isang word, walang isang sign na magdi-describe, yun yung kailangan spell out. Kaya nga meron tayong ABC. Ano? Sabi ko nga, yung bulag, naka-devise sila ng braille. Tama? Yung communication, dati na walang salita, nakagawa sila ng Morse code. Di ba? Which is sounds din. Ang hirap para doon sa depth. Hindi nila mismo mapapakinggan yung kanilang sarili. No? Kaya nga yung sign, di ba, ganyan? Ibig sabihin yun sa mata. No? So, it takes the heart of the Lord to really consider yourself reaching out to them, bringing the gospel to them. So, it takes a lot of commitment, but most of all, it will take a lot of love to do that. No po? So, pag inaral niyo yung pagmamahal ng Panginoon at naunawaan niyo yun, at talagang sabihan natin, nakita niyo kung gaano kahalaga ang kaluluwa ng isang bingi, ay gagawa tayo ng paraan para matutunan ito. Hindi naman kailangan maging dalubhasa tayo sa lahat ng ito.
Pero imagine, pupunta sila dito, pagkatapos babatiin mo sila ng good morning. Tama? Tama? Ay, ang ano kayo? Ay, pag ganun. Pinalubog ko na agad no? Morning pa lang Ibig sabihin, good morning, o good evening, good evening, tama? Oh. So, madali, mag-iipon ka lang talaga ng bokabularyo. And it will take time. Alam nyo, baka mahiya si Sister Angie, we have one of the best interpreters in the Philippines. Siya yun. Sayang naman kung hindi natin sasamantalahin yung bagay niya na nandito na. No? Baka sabihin nyo, nagbibiro na naman si Pastor Sa sobrang husay ni Sister Angie, sa pagsisikap niya na mag-interpret, hinahanap siya ng mga pulis. Totoo yun. Alam niyo kung bakit? Kasi yung mga pipi na naargabyado, hindi nila alam paano i-express yung sarili nila at mag-take ng ang tawag dito yung sa blatter. Paano? May pulis bang pipi? May iba, ang hirap nun. Paano umiiyak yung magrereklamo? Paano niya i-express? Paano niya ilalagay sa ibig sabihin sa papel kung tama yung pagkaka-express niya ng pagkakasulat ng records. Di ba? Kaya, kuminsan, nire-request siya na ganun. So, out of 70 million, isipin niyo yun, ilang percent yun? Ibig sabihin, ilan ba yun? 2%? No? 2%. Isang kaluluwa lang. Napakahalaga na. So, sa atin, pwede naman tayo mag-research kung paano tayo mag-ipon ng bokabularyo natin. Tama? Especially, sharing the Word of God. Yun po, yun nakita natin, may picture ka na, may picture na, kasi nakikita nila yung litrato Ang gagawin mo na lang is paano ipaliwanag ito sa pamamagitan ng kamay. So, it will take time. It will take time. So, sauluhin mo lang yung pattern, no? So, sauluhin mo lang yung pattern. Wala namang ibang na makapag-communicate ka. Ano ito? Oh. Hindi. Ito, Jesus Book. Bible yun. Kita nyo? So, ibig sabihin, maiipon mo, pwede mong gawin. No? Para doon sa mga kapatid natin, nating na-involve doon sa depth ministry natin, ini-encourage ko kayo na mag-review at i-revive natin ito. Hindi pa naman huli yung lahat. Sayang no? Sayang. Meron tayong best teacher dito na magtuturo sa atin and most willing, hindi natin binabayaran si Sister Angie. At sabi ko nga, mula apari siguro hanggang hulog, yun yung mga tao na gustong matuto doon sa niya. Kasi interpretation ito, mga kapatid, you are communicating. Kaya pag nag-make or break, pag tama yung pag-communicate mo, walang problema. Pag nagkamali ka, problema. Tama? So, pag-pray natin yung ministry na ito, and hopefully, yung 7 na na-involved doon, magpatuloy. No? Magpatuloy doon. At tandaan nyo, yung effort ninyo, alam naman ng Panginoon. No? Wala man tayong reward dito sa lupa, marahil doon sa langit, yun ang naghihintay para sa atin. Pero we can do, we can exert more effort into it. Yung sabihin natin, kung ikaw nga, magiging accountant ka, you're going to do all your efforts to be the best accountant that you are because you are going to devote time. Walang tao na walang oras. Tama? Talagang konti-konti lang, makakarami rin tayo. No? Buksan po natin mga Biblia. Isa lang salita ang ang pag-aaralan natin.
Bagamat yung ating text ay kukuhanin natin sa Deuteronomy chapter 7. Kuhanin ko lang po yung tubig. Deuteronomy chapter 7 verses 1 to 11. Pero pag-uukulan natin ng pansin yung verse 9. Verse 9. Inanyayahan ko po ang lahat na tumayo upang magbigay galang sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Babasahin po natin ito responsibly. Ang konteksto po nito ay the Lord is preparing the nation of Israel as they enter into the promised land. And the Lord is giving them encouragement and instruction on how they are going to go about conquering the land that was promised to them. How they would behave and how they would be able to experience the victory provided by God. So, kung kayo po ay naroon na sa Deuteronomy chapter 7 verses 1 to 11, say amen. Okay. When the Lord thy God shall bring thee into the land, whither thou goest to possess it, and had cast out many nations before thee, the Hittites, and the Girgashites, and the Amorites, and the Canaanites, and the Perizzites, and the Hivites, and the Jebusites, 7 nations greater and mightier than thou. Neither shalt thou make marriages with them. Thy daughter shall not give unto his son, nor his daughter shalt thou take unto thy son. But thou shalt deal with them. Ye shall destroy their altars, and break down their images, and cut down their groves, and burn their graven images with fire. The Lord did not set his love upon you, nor choose you, because ye were more in number than any people, for ye were the fewest of all people. Know therefore that the Lord thy God, he is God, the faithful God, which keepeth covenant and mercy with them that love him and keep his commandments to 1,000 generations. Together, thou shalt therefore keep the commandments and the statutes and the judgments which I command this day to do them. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay dumudulog sa iyo. Humihiling na bigyan mo ng kaliwanagan ng aming kaisipan sa aming mo pag-aaralan patungkol sa iyong persona, Panginoon. At yon ang iyong katapatan. Dalangin ko na ang salitang ito ay magbigay ng kaaliwan sa amin, Panginoon. Na sa lahat ng bagay na haharapin namin, alam namin hindi kami nag-iisa sapagkat ikaw, Panginoon, ay matapat. Marahil hindi namin ganap na unawaan, Panginoon, ang mga salitang ito, bagamat alam namin bigkasin ang salitang faithful. Dalangin namin, O Diyos, sa pag-aaral namin ng iyong salita, napalawakin mo ang aming isip, linawan mo ang aming puso, upang ang simpleng salitang ito, Panginoon, sa tuwing maalala namin, ay magbibigay sa amin ng lakas ng loob na harapin ang anumang bagay na nasa daan namin
tungo sa paglilingkod sa iyo habang kami ay naghihintay sa dakila mong pagdating, Panginoon. Ihanda mo ngayon ang aming mga puso. Patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala at pagkukulang sa iyo. At hiling ko, O Diyos, na ang mga katotohanan ito ang magpatatag sa aming pananampalataya at humamon sa amin para ikaw ay hintayin, paglingkuran, at mahalin, Panginoon, higit sa lahat. Muli, anuman desisyon na aming gagawin bilang pagtalima o response sa iyong salita, ito nawa po ay magbigay luwalhati sa iyong banal na pangalan. Ito po muli ang aming panalangin sa matamisong pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ano sa Tagalog yung bee? Yung honey bee? Oo. Kaya marami tayong tawag, no? Pag sinabi nating bubuli, ano yun? Wasp. Diba? Pag sinabi nating bubuyog, bumblebee yun. No? Yung malalaki. No? Pag sinabi namin sa Batangas, laywan mo na talaga. Ibig sabihin, pag sinabing laywan, yun yung honeybee na tinatawag. No? So, familiar ba kayo sa salitang yon? Laywan? No. Pero dito sa Kamaynilaan kasi, basta sinabi natin, may bubuyog. Di ba? Yung nasa isip natin is yung kulay tawag dito gold o kaya kulay brown. Di ba? Sa amin kasi, pag sinabi mong bubuyog, yung kulay itim yan na may yellow streak sa buntot, sa puwet. Yung bubuyog yun. No? Para sa amin. Bumblebee na tinatawag. No? Bakit ko sinabi yun? Kasi minsan may tumira sa amin. Hindi naman kumatok sa pinto. Tumira sa siwang ng aming kahit kasi yung dingding namin eh. May mga siwang yan. Siguro may nagpunta doon na queen bee. Doon nagbahay. Nung makita namin, siguro isang araw, isang ganun lang. Makikita mo lang yung beehive na tinatawag. No? Beehive. Tapos, inabangan na namin. Hinarangan namin ng mga tela para hindi siya gaanong papasok sa bahay. No? Pero magtataka ka. Talagang pagtingin mo sa susunod na araw, lalo lumalaki yung bahay. Little did I know na nung nag-aaral na kami ng biology, no? Na itatouch mo na yung mga insekto na yan. Nakita ko, organized pala sila. No? Meron silang kanya-kanyang ginagawa. So, pag sinabi nating soldier bee, ibig sabihin sila yung nakabantay sa paligid. At kapag na-sense nila na may danger, sila yung umaatake. No? Meron din naman yung worker bee na wala silang gagawin kundi magtrabaho. Kaya nga worker no? Ibig sabihin sila yung sisip-sip sa mga nectar o kaya kukuha ng pagkain na ipapakain nila doon sa queen bee. Sila rin yung gumagawa ng bahay. Kaya nga nakakamangha ang Panginoon, Hindi sila mga engineer, pero pag tinignan mo yung bahay nila, yung hexagon yun, Hindi na pentagon, hexagonal yung Tapos makikita mo talaga, parang sinusukat ba? Parang sinukat. Alam nila na hanggang dito lang, pag nakita mo yung pattern, no? So, kung mapapansin ninyo, sa tagal, isipin nyo, ilan kayang bulaklak ang kanilang pupuntahan para makaipon ng nectar at i-deposito doon sa bahay nila. Ibig sabihin, they have to go on every day to do that. Nakadepende doon yung survival nila. Hindi pa ako nakakita ng isa man sa kanila na yung bang nainggit sa kapwa niya laywan at pagkatapos nag-away. Wala. Sabi nga natin, baka lang, Pastor, baka lang itong mga laywan na ito,
reklamador sila. Kasi di ba sinasabi natin pagka nagre-reklamo, parang bubuyog dyan, bubulong-bulong ka. Di ba? Hindi naman siguro ganun. Pero malamang, paulit-ulit nila ito yung ginagawa. At makikita natin ng bunga, hindi lang sila nakikinabang, kung hindi tayo rin. So, bawat isa sa kanila, makikita natin ng paggawa. At yung kanilang katapatan sa kanilang ginagawa at sa layunin nila, nakakabuo sila ng isang matamis na sambayan na kahit tayo ay nakikinabang. No? Mahalaga yung katapatan nila. Kung yung mga maliliit na kulisap na yan o insekto ay makakagawa ng ganun na hindi sila nag-iisip o namomroblema, hindi ba masigit na matalino tayo kaysa sa kanila? Na pwede tayong pumili at gawin ang mga bagay na talagang sasabihin natin kapaki-pakinabang sa bawat isa at nagbibigay luwalhati sa Panginoon. Kung tayo ay magiging tapat lamang sa ating gagawin. Nung sabihin ng Panginoon ito sa kanila sa Deuteronomy, they were now about to enter into the promised land. And they are being prepared by the Lord. So the Lord is giving them instruction on their demeanor as they enter into the promised land, what they are about to expect. It's not a walk in the park. Sabi natin, papasukin nilang ito, hindi ito yung, papasok na tayo, pabanjing-banjing lang tayo, pagkatapos pipitas lang tayo ng mga ubas, ha? Hindi eh. Yung sinasabi na ng Panginoon sa kanila, gaano katindi yung labanan na mangyayari. Sa verse 1 pa lang, pansinin natin. When the Lord thy God shall bring thee into the land, whither thou goest to possess it, and hath cast many nations before thee. Cast, ibig sabihin talagang tinaboy nyo, no? It is by force. Hindi yan yung nakikiusap ka na, tabi-tabi nga kayo. What the Lord is communicating to them, this is not a walk in the park. This is war. And some of you are going to die and sacrifice in order to fulfill this. Families are going to lose their loved ones. You are going to be hurt. But this is the way that you're going to go into the promised land. 7, sabi niya rito, 7 nations. And the emphasis is, not the nations alone, greater and mightier than thou. Hindi ka ba matatakot no? Parang, Panginoon, akala ko ba, binibigay mo na yan sa amin, no? I-claim lang namin. Name it, claim it. Hindi ganun, no? Ibig sabihin, sinasabi na ng Panginoon sa kanila, yung papasukin nyo na lugar na ipinangako ko sa inyo ay 7 bansa o grupo ng mga tao yan. Sabi niya, greater, mas marami at mas makapangyarihang di hamak sa inyo. Hindi ka ba matatakot nun? Nakakatakot yung iisipin natin. Pero hindi pa naman natapos ang Panginoon doon eh. Ang sabi ng Panginoon, and when the Lord thy God shall deliver them before thee. So, specifically, after na sabihin sa kanila ng Panginoon, ine-emphasize din ng Panginoon sa kanila that the Lord is going to deliver them to you. It's not something like placed in a silver platter and it is fully cooked and it is now being presented to you for the eating. Hindi ganun. Pero the Lord will be the one empowering them and assuring them of victory. Ibig sabihin, ito po yung tinatawag na prophetic past. Pagdating po sa tinatawag na Bible interpretation. Prophetic, ibig sabihin parang sa hinaharap, pero sa mata ng Panginoon, pag ginawa niyo ito, done deal na ito. Isa-isip niyo na pag ginawa niyo ito, tapos na ito. Wala na tayong pag-uusapan. Mangyayari ito. Sumunod lang kayo. Yun ang sinasabi ng Panginoon. Sabi niya, and when the Lord thy God shall deliver them before thee, thou shalt smite them and utterly destroy them. Thou shalt make no covenants with them, nor show mercy unto them.
You know, I can just imagine the people thinking about this, going into, and when you are a member of a family and you look at your child, you look at young people, you look at ladies, you look at old men. Are you not thinking, how can I do this? I, as a soldier of the Lord, would go into battle and I will not show any mercy to anyone that breathes. This is the Lord. He is judge of all the earth. And we are just instruments of what? Of executing His judgment. So, what can I say? This is an instruction from the Lord. Because the Lord saw something in the future that would be detrimental to the faith of the Israelites and the propagation of what? Truth. Nakita na ng Panginoon yun eh. Kaya nire-remedyohan na ng Panginoon ngayon yung potential problem sa hinaharap. Which is ito. Tandaan nyo, binigyan na sila ng Panginoon ng 400 years to repent. Sinabi na ng Panginoon yan kay Abraham. Sabi niya, the Canaanites, the sin of the Canaanites are not yet ripe. So sabi niya, ibigyan ko kayo ng 400 taon. So ang haba na ibinigyan ng Panginoon ng pagkakataon ng mga tao ito na magsisi at tumalikod sa kanilang kasalanan. So now is the time for God's wrath and judgment to fall upon them. Kasi although God is a loving God, the God who hates, who loves righteousness must hate that which is sin and evil. So nakikita nyo na kung ikaw ang isang Israelita, hindi ito pagpasok namin maglalakad lang kami at pagkatapos amin na. Hindi, makikipagpatayan kami dito. So naiisip niya ba kung ano ang naiisip ng mga tao doon? No? Sa kasalukuyan, huwag namang mangyari sa atin, Ang Cambodia at saka ang Thailand, nagkakaroon sila ng clash, no? So, nasa isip ko, sino nasa isip nyo pag naisip nyo yung Cambodia at Thailand? Si Lydia. Si Lydia Kane. Diba? Anak ni Pastor Pats. Doon sila sa border Hindi ko alam kung anong border ng Cambodia sila. Pero, nag-ano ako kanina sa Messenger. Sabi ko, Lydia, how is your family? No? Are you on the safe zone? Sumagot naman siya kaninang umaga at sabi niya, Kuya, kasi kuya pa rin ang tawag, Kuya, sabi niya, malayo kami doon sa lugar na yun. So sabi ko, God bless you. Thank you knowing that you're safe. No? So, may paglalaban doon sa lugar na yun. Bakit? Border lang yun, Nag-enkwentro yung mga sundalo. May namatay na sundalo sa kabila. Naggagantihan na. Ay, di dumami na. 33 na ang casualties and counting. So can you imagine, pagka ikaw ay sundalo, o ikaw ay mamamayan, o ikaw ay reservist, sabi na, all reservists, all reserve officers are now being called to enlist. No? Ibig sabihin, ikaw, nandoon ka, tatawagin ka, pupunta ka ngayon doon sa border para depensahan yung border na yon. Ano naglalaro sa isip mo? May kasiguraduhan ba ng panalo o hindi mo alam kung mananalo kayo o matatalo kayo? Siyempre, nasa balag kayo ng alanganin kasi mahuhusay yung sundalo sa kabila, mahuhusay hindi yung sundalo rito. Ang kulang lang doon ay walang kasiguraduhang ibinigay sa kanila. Dito meron. Di ba? Dito meron. Ang sabi ng Panginoon sa kanila, and when the Lord thy God shall deliver them before thee, thou shalt smite them. No mercy. Sabi ng Panginoon. No? So sabi ng iba, parang iba ito Pag binasa nyo yung Wars of Israel, subukan nyo basahin yung War of Israel, talagang madugo, mga kapatid. Madugo talaga. Yung kanilang lugar na yan sa Middle East. No? Neither shalt thou make marriages with them, thy daughter thou shalt not give unto his son.
nor his daughter shalt thou take unto thy son, for they will turn away thy son from following me. That is what is going to happen if they are going to show mercy to these people unto whom the Lord has already prepared for damnation because of the hardness of their hearts. It is coming from the Lord, ha? Direct, hindi yan inisip lang nila. Kinausap talaga sila ng Panginoon para gawin ito. No? Isipin nyo, hindi magiging madali ito. Sinabihan na sila ng Panginoon, no? At winarningan nila ng Panginoon ng mga possibilities na mangyayari doon, no? Sabi, so will the anger of the Lord be kindled against you and destroy thee suddenly. So, babalikan ko kayo. Kapag hindi nyo sinunod ito at ginawa ito, babalik sa inyo resulta niyan. So, ito na ngayon. So, kung hindi namin gagawin ito at susundin ng Panginoon, magkakaroon ng consequence, babalik sa amin. Yung galit ng Panginoon sa kanila, mababaling sa amin dahil sa hindi namin pagsunod sa Kanya. Iyon ang maliwanag dito. Ngayon, but thus shall ye deal with them. Ye shall destroy their altars, and break down their images, and cut down their groves, and burn their graven images with fire. For thou art a holy people unto the Lord thy God. The Lord thy God hath chosen thee to be a special people. The word special is peculiar, or it means a people who is being treasured of God, a treasure unto himself above all people that are upon the face of the earth. And the Lord did not set his love upon you, nor choose you, because ye were more in number than any people, for ye were the fewest of all people. So it's God's choice out of his love. No? Ang daming tao sa mundo, pero sila ang pinagpahayagan ng Panginoon ng kanyang pagmamahal. But because the Lord loved you, and because he would keep the oath which he had sworn unto your fathers, hath the Lord brought you out with a mighty hand, and redeemed you out of the house of bondmen, from the hand of Pharaoh, king of Egypt. Know therefore that the Lord thy God, he is God, the faithful God, which keepeth covenant and mercy with them that love him, and keep his commandments to 1,000 generations, and repayeth them that hate him to their face to destroy them. He will not be slack to him that hated him. He will repay him to his face. Verse 9, ito po ang sinasabi. There is only one positive na makikita natin dito, nakatangian ng Panginoon, for them to think about and move on forward. Sabi rito, know therefore that the Lord, Yahweh, the self-existent one, the one who existed from eternity to eternity, the God who is almighty and over all. Na po, ang nakalagay kasi dito, Jehovah Elohim. Na po, the name of God which shows his plural majesty. No? The Lord our God, kamangha-manghang Diyos, sabi rito. Ano? Anong katangian niya? The faithful God. And as he is a faithful God, he keepeth, ano nakalagay? Covenant and mercy with them that love him, and keep his commandments to 1,000 generations. Mga kapatid, ang Diyos na ito, na nangako ng tagumpay sa Israel, ang katangian niya ay matapat. Matapat siya. Kanino siya matapat? Doon sa mga nagsisiibig sa Kanya at sumusunod sa Kanyang kautusan. Paparanas niya ang katapatan sa kanila. Anong pagkakapareho ng ng sitwasyon nila noon na ipapareho natin sa sitwasyon natin ngayon? Wala tayong bayan na pupuntahan para sakupin at palayasin yung mga tao o ubusin yung mga tao. Pero meron tayong tinatawag na spiritual battle na hinahanap na we have to conquer.
Kaya nga sa chapter 8 ng Romans nakalagay, we are more than conquerors through Him that loved us. Greater is He that is in you than he that is in the world. Na po. So, ito ngayon ang punto. Alam natin na marami tayong haharapin hanggang dumating ang Panginoon. Alam natin, katulad ng pangangaral kaninang umaga, na gagawin nating alagad ang lahat ng bansa. Na po, we are going to go into a hostile world. A world that is in rebellion against God. And what are we going to do? We are going to conquer their hearts for the Lord by the powerful gospel of the Lord Jesus Christ. It is the weapon that changes heart. If any man be in Christ, he is a new creation. Old things are passed away. Behold, all things have become new. Christ will bring change in their lives. Religion will not. But Christ will, and Christ can bring the change. So ito ngayon ang dala natin. Hindi M16 ang dala natin. Ang dala natin, John 3:16. Tama? Dala natin ang pinakamakapangyarihang ebanghelyo. And ye shall receive power after that the Holy Spirit is come upon you, and ye shall be witnesses of me in Jerusalem, in Judea, in Samaria, and unto the uttermost parts of the world. And what is the command? Make disciples of all nations. And I tell you, it's not easy. We are going to go to battle, but the battle is the Lord's. So madali. Ibig sabihin, kayo mga kapatid, kaya kayo narating ng Ebanghelyo, ay dahil meron nakipagbuno, dala ang sword of the Spirit, no? Which is the Word of God. Isang tao na naging matapat sa paghawak ng salita ng Panginoon para dalhin sa iyo ang mga mensaheng makakapagbago sa iyo. Dito, kamatayan ang dadalhin nila doon sa mga tao. Pero sa atin, kamatayan sa luma nilang pagkatao, pero buhay para sa Panginoon. So, mas maganda yung layo natin. Tama? Kung ikukumpara sa layunin nila nung una. Sa kanila, temporary. Sa atin, permanente. Sa ating panahon. Ngayon, ang sabi rito, natatakot tayo, paano natin gagawin ito? Napakalaki. Ganon din sila. Anong sabi? These people are greater and mightier than you. The God of this world is mightier than us. That's why it takes the power of God for us to move. Why? Because God has promised, and I shall be with you. Yun ang pinangako ng Panginoon eh. That word alone speaks of God's constant, consistent, permanent, reliable presence, or in short, His faithfulness. So pag sinabi nating faithful ang Panginoon, talagang makikita natin dito, ano bang ibig sabihin ng pagiging tapat ng Panginoon? Ang ginamit na salita, at sasabihin ko sa inyo, yung ginamit na salita rito sa Hebreo ay marami, pero ang pinakamaraming paggamit ng salita ay ang salitang aman. Aman. Na po? Yun po yung translate na faithful. Pero pag binasa nyo sa salita ng Panginoon, makikita nyo yung iba-ibang sangkap nitong salitang faithful. Basahin natin ano. Sa Genesis chapter 15 verse 6, mabilis ba kayo mag-ganon? Nag-post? Mabilis daw si Jail, ha? Okay. Pansinin nyo, and he believed in the Lord, and he counted it to him for righteousness. Saan dyan yung aman? Saan dyan yung word na faithful? The same word, but translated differently. What is the word? Believe. And he, aman, in the Lord, and he counted it to him for righteousness. What word can you substitute to believe?
Pag sinabi nating believe kasi sa atin, naniwala. Pero hindi yun. Pag sinabi natin sa Tagalog, at naniwala siya sa Diyos, at ibinilang ito ng Diyos sa kanya na katuwiran. Pero ang babaw ng salitang naniwala eh. Ano ang ipapalit natin sa Tagalog? So, aman or faithfulness involves trust. No po? Pag sinabi mong God is faithful, His word and His person can be trusted. And he trusted in the Lord, and he counted it to him for righteousness. No po? Another word na makikita natin, no? Sa Genesis 45 verse 26, this was sabi natin, no? Ito ay nung pupunta na si Jacob, naalaman niya na nabuhay si Joseph, pupunta na siya sa Egypt. At sabi rito, and told him saying, Joseph is yet alive. Sabi ng mga anak, Joseph is yet alive. Sino ba nagsabing patay na si Joseph? Yung mga anak niya, di ba? Ngayon, yung mga anak niya, pumunta sa kanya dahil nagpahayag na si Joseph ng kanyang sarili. Sabi nila, buhay pa talaga si Joseph. Buhay naman talaga si Joseph. Ibinenta nila. Pinalabas lang nila na patay. Di ba? Yung mga tao na nagsabi noon kay Jacob na patay na si Joseph, ito ring mga tao ito, nagsasabi ngayon sa tatay nila, buhay si Joseph. O, anong pakiramdam? Kapag ang taong sinungaling ay nahuli mong nagsinungaling, siya ay hindi na mapapagkatiwalaan. Trust issue. Kaya mababasa natin dito. And told him saying, Joseph is yet alive, and he is governor over all the land of Egypt. And Jacob's heart fainted, for he believed them not. Hindi na sila magtiwala. Wala na siyang tiwala sa mga anak niya. Di ba? Hindi na siya nagtitiwala. So pag sinabi mo, ang Panginoon ay tapat, trust issue ito. Ito bang tao ito nagsasabi ng totoo? At alam natin, ang Diyos, walang kasinungalingan sa Kanya. Ang sasabihin sa atin sa Diyos, ng Diyos atin, ay laging totoo at walang kasinungalingan sa Kanya, lalong-lalo na kapag ang Diyos ay nangako. Aliwanag po. So pag sinabi natin, ang Diyos ay ano? Mapapagkatiwalaan, ibig sabihin, ang Diyos ay nagsasabi lagi ng totoo at walang kasinungalingan. Marami pang mga verses dito pero mahaba no? Sa Exodus chapter 4 verse 1. And Moses answered and said, But behold, they will not believe me nor hearken unto my voice, for they will say, The Lord hath not appeared unto me. Ano yung word? Yung believe. Trust issue na naman. Sabi niya, paano sila magtitiwala sa akin? Hindi sila magtitiwala sa akin. Hindi maniniwala, kundi magtitiwala. Exodus 4:8, dalawang beses ginamit yung salitang believe. Pagtitiwala na naman. No? Exodus 4:9, And it shall come to pass, if they will not believe also these two signs, and neither hearken unto thy voice, that thou shalt take of the water of the river, and pour it upon the dry land, on the water which thou takest out of the river shall become blood, and upon dry land. Pagdating ng verse 4, Exodus chapter 4, verse 31, and the people believed, and when they heard that the Lord had visited the children of Israel, and that he had looked upon their affliction, then they bowed their heads and worshipped. When we say the Lord is faithful, the Lord's word will always be true and can be trusted. Na po? So, ilagay natin sa isip natin yan. Okay. Hindi lang yun. Sa Genesis chapter 42 verse 20, makakita tayo ng ibang translation. No? Saan dyan ang salitang aman? But bring your youngest brother unto me, so shall your words be verified, and ye shall not die. And they did so. No? Kasi
Tinatanong na ni Joseph, may kapatid pa ba kayong bata? Kasi alam naman ni Joseph, yung kapatid niya si Benjamin, di ba? Okay. Sabi nila meron. Hindi, patunayan natin. Dalhin niyo rito yung kapatid ninyo. Hindi pa siya nagpapakilala dito. No? At doon natin, asan dyan yung salita na aman? Verified. Mapapatunayan. Ibig sabihin, totoo. So pag sinabi mo yung salitang aman, translated as matapat o faithful, you are not only thinking that mapapagkatiwalaan, kung hindi truth that can be verified. Ano po? Ibig sabihin, totoo. Hindi ka dapat magduda. Di ba? Na, ito ay gagawin ba o hindi? Totoo bang ito ay ganyan o hindi? Hindi, totoo. Nakalagay doon, verified. That means when you see the person of God and the works of God, His word and His character will always be true. So, may mga salita pa rito. 2 Chronicles chapter 6 verse 17. Ano po? Now then, O Lord, sabi niya, God of Israel, let thy word be verified, which thou hast spoken unto thy servant David. Ibig sabihin, patotohanan. Pag nag-isip tayo ng katapatan ng Panginoon, ito ay totoo, mapapagkatiwalaan. Na po? Ito pa ang isang elemento ng salitang ito. Numbers 12:7. 12:7. Sinabi ito ng Panginoon kay Moses sa Israel. My servant, Moses, is not so, who is faithful in all mine house. Anong ibig sabihin nun? Steward. And what is required of a steward? That a steward be found. But what is the equivalent word for the word faithful? As a steward. Anong hinahanap nyo sa isang steward? Di ba, matapat? Pero hindi ka nag-iisip na faithful. Ang iniisip mo, worthy of your trust. Sabi nga ni Doc, hindi yan katiwaldas, katiwala. Di ba? Katiwala. Ibig sabihin, tiwala ang pinag-uusapan natin. So, pag sinabi natin ang Panginoon ay matapat, we are now thinking of three things. Trust, true, and worthy of our trust. That means without a doubt, without any iota of a doubt, I can rest upon Him. He is trustworthy. Kaya nakita na natin sa Deuteronomy, no? Sa 1 Samuel chapter 2 verse 35. And I will raise me up a faithful priest that shall do according to that which is in mine heart and in my mind. And I will build him as sure. Yung word na sure and the word faithful is one and the same. Sabi niya, assure, that means reliable, established. So pag nag-iisip tayo ng trustworthy, we are also thinking of steadfastness and reliability. Maaasahan. Hindi lang mapapagkatiwalaan, maaasahan mo. Oh, kaya pag sinabi natin, God is faithful, anong nasa isip natin? Ano man sasabihin ng Diyos ko, totoo. Ano man sasabihin ng Diyos ko, ay ano? Mapapagkatiwalaan. Ano man sasabihin ng Diyos ko, masasandigan, reliable. Ano man sasabihin ng Diyos ko, ay gagawin niya. So, having that in mind, pag binasa natin sa sa New Testament, carrying over, mayroong isang verse doon. 1 Corinthians 10:13. There hath no temptation taken you, but such as is common to man. But God is, you see, this can be translated not only as a temptation, but trials. Di ba?
God does not tempt. Ibig sabihin, a solicitation to sin. God tries to draw out the best in you, not the beast in you, to make you a better person and not a bitter person. Inuulit ko yun. Ano po? Sabi niya, there hath no temptation taken you, but such as is common to man. But God is pistos, faithful. Ibig sabihin, mga kapatid, God is true. His promises are true and amen. No, ang pangalan niya, amen. Ibig sabihin, ano bang ibang translation ng amen? Siya, nawa, mangyayari. No po? So, hindi lang ito, totoo ba siya? Oo. Mapapagkatiwalaan ba siya? Oo. Maaasahan ba siya? Oo. Mga kapatid, ganun ang salita ng Diyos sa atin. Yun Diyos natin. Na pagdaan natin, when we walk through the valley of the shadow of death, we are not going to fear any evil, for God is faithful. He will be there. His rod and His staff will comfort us. He will be the provider. He is our satisfaction. Why? Ang sabi ni David sa kanyang the Lord is my, I shall not, hindi ako magkukulang. He is my all-sufficiency. Di ba? So, itong katangian ng Diyos na siya'y tapat, nakikita natin araw-araw. Tapat siya sa kanyang kahabagan, tapat siya sa pagpapaubaya, walang pagkukulang ang Diyos na ibibigay sa atin para sa ating ikabubuti at para sa ating ikakapapanuto. Yung panuto is medyo to settle us, ibig sabihin. No? So ito yung Diyos natin, na Diyos ng Israel, na hindi nagbabago. Kung paano ang Diyos ay naging tapat sa kanila, at ang nire-require lang ng Panginoon sa kanila ay sumunod, dahil siya ang nagsasabi ng totoo, wala rin tayong gagawin kundi sundan siya, dahil ang katapatan niya sa pamamagitan ng kanyang presensya ay laging nandoon. Sabi ko nga, hindi niyo man maintindihan ang lahat ng nangyayari sa inyong kapaligiran, ang Diyos pa rin ay tapat. May mga bagay na hindi nyo alam na iniwas kayo ng Panginoon. May mga bagay na hindi ibinigay sa inyo ng Panginoon na alam niya na kayo ay either malayo o i-direct ay inyong buhay. Kaya mapapansin nyo, no? Trust in the Lord with that is what is required of us. Never doubt. Trust in the Lord with all thine heart. Lean not unto thine understanding. In all thy ways, acknowledge Him, and He will be there, faithful as He is, and He shall direct thy paths. Be not wise in thy own eyes. Never argue with God. Fear the Lord, and depart from evil. Kung minsan, yung katapatan ng Panginoon, nakikita natin sa mga bagay na sabihin natin, ang tapat ng Panginoon. Ito na naman, may bonus na naman kami. Ang tapat ng Panginoon, nakabili ako ng kotse. Ang tapat ng Panginoon, tumaas ang sweldo ko. Ang tapat ng Panginoon, sinagot niya yung panalangin ko. Ang tapat ng Panginoon, ganito, no? Pero dito, sabi niya, you're under fire. And yet, the Lord remains faithful. God is also faithful in His discipline. You know what? The best dealing of God towards us is His disciplinary action. Bakit? Anong purpose ng discipline? To instruct, to correct, and direct. Nakakaroon ng direksyon ng buhay mo pagka dinisiplin ka ng Panginoon. Ano kaya kung hindi ka didisiplinahin ng Panginoon? Di ba naalala nyo, nung bata kayo, ayaw nyo na mapapalo. Sino dito ang tuwan-tuwa pag napalo? Yung mahagalpak sa tuwa. Pag kinurot, o kaya nakuha na yung hanger, o tsinelas, no? Kung ano man yung pinalo sa inyo, yung tungkod ng, hindi ko ginagawa yun, no? Children do that at home, no? Ibig sabihin, hindi ganun. Pero sabi nga, you apply the rod of correction to the seat of knowledge. Alam niyo na yun, ano? Ibig sabihin, namamalo. Pero pagka ngayon malaki ka na, iisipin mo, salamat na lang sa mga magulang ko na nagdisiplina sa akin.
kung siguro hindi ako dinisiplina ng Panginoon, saan kaya ako pinulot? Di ba? Mga kapatid, kung hindi kaya ako minahal ng Panginoon, yung disiplina ay ay kapahayagan ng pagmamahal ng Panginoon sa mga anak niyang itinatangi, at ang disiplinang ito ay pagpapakita niya ng katapatan niya para ikaw ay hubugin sa isang kapakipakinabang na buhay. Di ba? Yun naman ang gusto mo. Di ba? Maging masaya at kapakipakinabang na buhay. Pero anong ginagawa natin pag dinidisiplina ng Panginoon? Reklamo dito, reklamo doon. Lagi, pag nakaranas tayo ng isang bagay na negatibo, Panginoon, bakit? Kinu-question natin ng Panginoon. Hindi natin nakikita yung tanong na, Lord, anong dinidil mo sa buhay ko? Meron bang itinutuwid ka sa buhay ko? O meron kang itinuturo sa akin na sinasanay mo ko? No. Yung mga bagay na yun ay tapat na ginagawa sa inyo ng Panginoon. Kaya you are who you are now because you obeyed the Word of God. Now, don't try this, but isara mo yung Biblia. Huwag mo basahin yan. Huwag kang mag-church, huwag kang mag-fellowship. Tignan natin kung ano mangyayari sa buhay mo. Huwag mo lang subukan, mga kapatid. Kapagkat alam ko, mapapariwara ka lang. God is showing His faithfulness not only for providing our needs, but in His discipline, in how He molds us towards Christ-likeness. Imagine, God's hand is upon you, molding you into a masterpiece. And that is God's faithfulness. Kinuha ka niya from clay to become what? A masterpiece that He can lift up and say, this is my son. This is my child. And I'm proud of this child of mine. So when you think again, when you're facing again issues that tend to discourage you, remember, God is faithful. His presence will always be there in His consistent, constant, committed, faithful. Kaya nga sabi ng Biblia, marahil hindi ka magiging matapat sa buhay mo, pero hindi malilimutan ng Panginoon ng Kanya. He remaineth faithful. Hindi ko alam kung anong hirap na pagsubok na hinahanap mo. Na parang gusto mo nang sumuko, na parang nag-iisa ka, parang lang yun. Andiyan ang Panginoon, na higit na nakakaunawa sa iyong kalagayan, at hindi ka makakarating sa araw na ito kung hindi naging tapat ang Panginoon. Amen? Kaya sa atin, kailangan sa isip natin, I have a God who is faithful, and He is a covenant keeper. Whatever He has promised, He is able to do. Have you memorized Numbers 23:19 yet? Sino naka-memorize ng Numbers 23:19? So uluhin nyo. God is not a man that He should lie, neither the Son of Man that He should repent. Hath He said, and shall He not do it? And hath He spoken, and shall He not make it good? All the promises of God are yea. Di ba? And in Christ, amen. We have a faithful God who has not changed. Is He your God? But the question is, if God is faithful, how do we show our faithfulness to Him? Alam mong hinahanap ng Panginoon, pagdating niya, isa lang, katangian mo. Basahin mo Matthew chapter 24. When He comes, He wants to see you. He wants to see you faithful. What do you want to hear from Him? Thou good and handsome, rich, affluent, talented. No, hindi eh. Hindi looks eh. Character eh. A character of faithfulness. Thou good and faithful servant, enter thou into the joy of the Lord. Let's pray. O aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, nakita namin, Panginoon,
sa pagbasa namin sa buhay ng Israel, ang kanilang hindi pagsunod ay hanggang ngayon, hinaharap nila ang consequences, Panginoon. At marahil kami rin sa aming buhay, there are consequences that we are facing now because we have not been faithful. But the fact that we are still breathing, the fact that we are still alive, the fact that we have still strength and our faculties are right, is, Lord, a second chance given to us on a daily basis. And I pray, dear God, that when you return, we all will be found faithful. Because, Lord, Thou art our faithful God. We will trust in you. Again, we submit our hearts to you, dear God. In Jesus' most precious name we pray. Amen. Amen. Faithful and true, so we ought also to be true. I would be true, song number 503 on your hymnal. Song number 503, open it, because it is not there in the projector. 503, I would be true. On the first, I would be Magandang gabi po sa ating lahat. Balik po tayo sa Wednesday for prayer meeting. God bless.